Okay. Magandang araw po sa ating lahat. Update lang tayo sa kaganapan patungkol po kay former President Duterte. Okay, ito po yung una nating pag-uusapan ha. Kasi po talagang kawawang-kawawa na po si Tatay Digong sa mga nangyayari. Talagang ang nafe-feel ng taong bayan ngayon ay talagang diktadorya na itong ginagawa nila, no? Una nating ipapakita na video ay itong si Hanelet, si yung asawa po ni Tatay Digong na si Ma'am Hanelet, at itong si Kitty Duterte, anak po ni Tatay Digong, no? Pinagalitan nila si Torre. Okay, ito yung kaganapan sa loob ng yung nag-negotiate sila patungkol po sa warrant of arrest. Okay, galit na galit po itong si Hanelet dito at pati itong si Kitty Duterte. Panoorin natin yan mamaya at i-react natin. Okay? Itong pangalawa nating pag-uusapan ay si Senator Bongo at itong si Hanelet, asawa ni Tatay Digong, uminit dahil ayaw silang papapasukin dito sa Villamor Air Base. Imagine, asawa yan, hindi nila pinapapasok. May gagawin lang sila sa loob. I think magpa-notary lang sila for something, no? Kasi po they are very concerned about the kalusugan ng Pangulong Duterte. Pero naging tension, uminit, sumisigaw itong si Hanelet. Ipapakita ko yan sa inyo mamaya, okay? Gate yan sa Villamor Air Base. Itong pangatlong video na ipapakita ko sa inyo, nakakaiyak po nung kawawa si Tatay Digong nung parang si Hanelet at si Duterte ay nag-usap patungkol po dito sa warrant of arrest, nung dun sa elevator nakahintay sila. Si Hanelet uminit ang kanyang ulo pero pinakakalma ni Tatay Digong. Sabi ni Tatay Digong, may warrant of arrest. Ganon, ganyan. Para talagang, grabe guys. Ipapakita ko sa inyo ha. Nakakaiyak ito pero panoorin nyo paano ka sumusunod sa batas itong si Tatay Digong. Okay? Pinakalma niya ang kanyang asawa. Dahil po, nagtalo sila kung merong warrant of arrest o wala. Okay? Mamaya ipapakita ko rin yan. At ito, video rin. Ipapakita ko sa inyo. Lahat ito ay update ha. Itong si Attorney Vic Rodriguez nakipagtalo sa security, no? At pinaunawa niya sa security patungkol po ito sa notaryo. Okay? Mamaya ipapakita ko rin yan, no? Kasi importanteng merong importanteng manotaryo doon eh. Ito ay patungkol po kay Tatay Digong. At ipapakita ko sa inyo ang mensahe ni Tatay Digong sa nangyaring ito. Okay, meron po siyang message na sinabi, papakita ko rin yan. At ito, higit sa lahat, kumanta na po, nagsalita na po itong si Attorney Panelo sa mga kaganapan ngayon kung paano ito ka-illegal itong ginagawa ng gobyernong Marcos, itong pag-aresto kay Tatay Digong. Okay? So, yun po, mga 6 po na topic po ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago ang lahat guys, paki-like at saka paki-share itong video na ito para guys kakalat ito. Maraming Pilipino po ang makaalam sa tunay na nangyayari ngayon. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go. Thank you very much. And also guys, paki-subscribe kung bago ka pa lang dito sa Don Mar TV para updated kayo sa mga kaganapan tungkol kay Tatay Digong. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Don Mar TV. Subscribe lahat. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Okay. So, ayan na nga. Unahin muna natin itong si Hanelet, no? At si Kitty Duterte na pinagalitan nila si Torre. Itong pag-aresto nila na illegal. Sa tingin natin opinion natin, illegal po itong ginagawang pag-aresto nila kay Tatay Digong. Okay? Play.
Ayan, no? Nakakagalit talaga itong si Torre. Ayan, no? Pero tingnan nyo gaano kadesente itong sina Hanelet. Kahit galit na ito sa ginagawa ni Torre, pero still nire-respeto nila. Kalma pa rin sila. Buti nga, hindi nagsalpukan dyan eh. Oh. 18 years old siya. Oh, tingnan nyo. Sinabi ni Hanelet kay Torre, 80 years old siya. 80 years old. Imagine that one. Wala ka bang awa, Torre? 80 years old yan. Tapos gaganyanin ninyo. Ang nakasakit pa dito, wala kayong accurate details kung ano yung kasalanan ni Tatay Digong. Sino ba ang nagpa-aresto? Interpol ba? ICC ba? Illegal po yan. Well, hindi. Kinonfront kayo ni Tatay Digong. Ano ang kasalanan niya? Anong nakasaad sa warrant of arrest? Ano ang nakalagay doon sa batas natin, Torre? Wala kayong maibigay. Abogado yan. Babypass na lang ba tayo? Hindi na lang natin papansinin kung ano yung nakasaad sa batas natin. Respect the rule of law. Useless itong mga batas natin. Ha? Gawa tayo ng batas pero hindi naman natin sinusunod. Buti pa ito si Tatay Digong, sumusunod siya sa batas. Kaya nga, ini-entertain yung pag-arrest nyo, di ba? Hinihingan kayo ng reason. Kasi alam ko, Torre, kayo yung nag-implement sa batas. Yes, alam namin yan. Pero paki-explain. Anong batas yan na nilabag ni Tatay Duterte na dapat yung hulihin? Or is this just madness? Ito ba ay resulta na dahil takot na takot itong administrasyong Marcos? Good luck lang sa inyo. May araw rin kayo. 18 years old siya. Ayan hindi na mapigilan sa init ng ulo itong si Hanelet. 80 years old, wala kayong galang. Ilang sa Pilipino ang nahuli kayong araw na to? Hindi na makikinig si Torre. Ang kay Torre, ang default sa kanyang utak niya, hindi na siya makinig, hinuhuli kayo ng araw na ito. Yun lang ang kanyang utak. Kaya nga, daming nagagalit sa iyo, Torre, kasi hindi ka nakikinig eh. Ewan ko na lang sa iyo, Torre. Kasi po, sobrang dami na po ang nagagalit sa iyo, taong bayan, dito sa ginagawa ninyo. Kaya nga, anong kaso? Di ba? Sabi ni Hanelet, oo nga, anong kaso? Hindi ka makapagsagot, Torre eh. Paulit-ulit, ayan, hinahawakan na ni Kitty Duterte si mami niya. Di ba? That means to show na ayaw pa rin nilang makigulo. Pero tama rin naman yung ginawa ni Hanelet. Ipinaglaban lang niya kung ano yung right nila ni Tatay Digong. Kawawa nga eh. Gawa lang yung kaso. Ngayon, si Tatay Digong nakatingin na lang sa kanyang asawa, Wala kang awa, Torre. Kailangan ng Pilipino ang binukay. Saan siya? 18 years old siya. Ilang years old siya. Ilang sa Pilipino ang nahuli kayong araw na to? Anong kaso? Kaya nga, anong kaso? Gawa lang yung kaso. Hindi talaga masagot-sagot ni Torre yun. Anong kaso? Anong kaso? Anong kaso? Anong kaso? Wala kang masagot. Diwata, Torre. Kakagalit kayo eh. Kailangan ng Pilipino ang binukay. Grabe. Itong si Torre, grabe. Torre, tandaan mo ito. Kapag mananalo si VP Sara, wala ka na sa posisyon mo niyan. Ha? Kasi ikaw,
Ha? Simhot ka lang sa puwet ni Bongbong Marcos, kaya ka nagkakaganyan. Oh, nagtatanong ang taong bayan, magkano bang binayad sa'yo? Meron ba? Tatanong kami. Grabe. Bongbong Marcos, ito, masaya ka na dito? Masaya ka na dito sa ginagawa mo? Heto pa, ipapakita ko itong si Senator Bongo at si Hanilet naman. Oh. Ito po. Oh, ito po yung video na gusto silang pumasok sa Villamor Air Base. Okay? I believe nasa loob po diyan po dinala si Tatay Digong sa Villamor Air Base. Gusto silang pumasok diyan si Bongo at si Hanilet for health reason, no? Patungkol po kay former President Duterte, ayaw silang papapasukin. Tingnan nyo ha, gaano kaabusado itong gobyernong Marcos. Oh, play. Sumakay na po kanina, hindi pa rin po. Ayaw nilang papasukin. Anyway. Ayan no, yung nakita nyo sa bintana, si ano yan, si Hanilet yan. Asawa ni Tatay Digong. Sinisigawan na niya. Kasi, gusto na nilang pumasok sa yung patungkol nga sa notaryo. Magpanotaryo lang sila. Oh. Ayaw nila kaming pasukin. Ayan oh, lumabas na si Hanilet oh. Importante muna yung kalusugan ni Pangulo. Oh, pumunta sila dyan para sa kalusugan ni Tatay Digong. Oh, meron kasing mga legalities, mga papers na dapat pirmahan. Di ko alam, I'm not so sure about that. Pero the fact na ayaw nilang papapasukin ang may bahay, itong si Hanilet, hindi yan pwede. Alam nga naman, hahayaan mo yung former president dyan, na matanda na yan, 80 years old na yan, kung anong mangyari dyan. Kaya nga, concern sila. Di ko lang alam kung ano ang gagawin ng taong bayan dito. Dahil sa mga pangyayaring ito, magagalit talaga ang taong bayan dito. Kulang-kulang yung yung mga medtech kanina, ayaw papasukin. Oh, imagine that one. Yung mga medtech, ayaw raw papasukin. Baka meron itong mga maintenance, itong si Tatay Digong. Ayaw niyong papapasukin. Nakikiusap po ako, pagdasal po natin si Pangulong Duterte. Talagang ipagdasal namin yan, Senator Bongo. Okay lang. Baba na ako. Ayan yung mga securities, oh. Wala na silang respeto sa senador, ha? Bababa na ako para... Bababa na siya. Bababa na ako para makabalik na siya. Hindi na ako papasok. Pati nga si Bongo, kawawa eh. Naging useless lang ang pagkasenador niya. Hindi siya nirespeto ng mga army dyan. Ayaw akong papasukin dito. Notary lang siya. Right na yan. Notary lang. Laging iniulit ni Hanilet, notary lang, notary lang. Ayan, sisigaw pa yan mamaya. Notary lang! Ayan, sumisigaw na. Imagine that one. Magpanotaryo lang sila. Ayaw. Is this government ni Marcos practicing the, demokrasya? Democracy? Are you practicing democracy? Parang hindi eh. Taong bayan to. Hindi naman yan si Hanilet na yan. Ordinaryong, hindi yan politician. Notary lang! Notary! Yan o. Notary lang ang hinihingi dyan. Ayaw niyong papapasukin. Sa tingin niyo may dalang armas dyan si Hanilet? Wala naman eh. Asawa niya ni former President Duterte, wala namang illegal diyang gagawin. Ako naiintindihan ko itong mga security na ito na inuutusan lang sila. Hindi man ako direktang nagagalit dito sa mga securities na ito, pero ang mga head senior officer dito,
Ang bababoy ninyo. Kung hindi dahil kay Tatay Digong, hindi magdoble yung mga sweldo ninyo. Imagine that one. Pero anong ginagawa nyo? Karapatan ng pinagtingan. Wala nang kaso eh. Oh, inuulit ni Hanilet ha. Karapatan yan ni Tatay Digong. Wala namang kaso. Tapos, ganyan yung ano nyo? Duda ako dito inaresto na si Tatay Digong para siguro ihatid nila ito sa ICC. Tingnan lang natin kung di magagalit taong bayan dito. Kayong nandyan sa kayong nandyan po sa malapit kay Tatay Digong. Wag niyong pabayaan si Tatay Duterte. Magtipon-tipon kayo dyan. Wag kayong pumayag na ihahatid si Tatay Digong ng mga ICC. Wag talaga kayong pumayag. Harangin niyo kung pwede niyong harangin. Ayan no, pumasok na si Ma'am Hanilet oh. Ayan, nagkagulo na. Ayan, dyan si Philip Salvador oh, nakinegotiate na rin. Hindi nire-respeto. Yan, kilala nyo ba yan eh? Asawa yan ni Tatay Digong, si Ma'am Hanilet. Ayaw nyong papapasukin? Anong klaseng kayo? Tao pa ba kayo? Notary lang yung hinihingi. Ha? Ang titigas pa ng mga ugali ninyo. Bro, pagbigyan mo na, notary lang yun naman eh. Oh, pagbigyan nyo na, notary lang yan. Nasa batas yan. Kung ano daw sir, yung lumabas sila daw sila mapapasok sir. Di, sila lang. Sandali lang, tingente. Oh, di ba? Walang kasama. Si Hanilet lang. Ayaw nyo talagang papapasukin? Asawa yan ni Duterte. Sa totoo lang, no? Ang daming pwedeng ikaso dito sa kanila. Watch out talaga kayo sa Bongbong Marcos, itong mga ginagawa ninyo. Na hinahayaan nyo lang ito. May karma yan. Sa totoo lang, may karma talaga lahat yan. Tingnan nyo. Sandali lang. Balikan nyo itong video na ito. May usapan naman tayo, yung notary lang. Notary lang. Yun lang. Usapan naman tayo, yung notary lang. Notary lang ang papasok. May usapan tayo. Ano po muna kayo? Notary lang. Pakiclear lang po. Okay, sir. Notary lang. Hindi namin trabaho na yung pakiclear lang yung abogado lang. Yes, sir. Oh, di ba? Si Bongo, ini-emphasize niya yan. Naintindihan ko yung mga trabaho ninyo. Pero intindihin nyo rin, notary lang yung hinihingi. Parating ko po, sir. With regards sa... Karapatan ng bawat Pilipino magkaroon ng abogado. Alam niyo, Pinarating ko po, sir. Pinarating ko, unfortunately, sir, yun po ang instruction sa amin, sir. naintindihan namin Opo, kayo. sir. Naintindihan namin kayo. Opo, sir. Nakikiusap lang po. Yan o, in the background, maririnig nyo talaga yung sigaw ni Hanilet o. Opo, sir. Pakipaalam lang po naman. Opo, sir. Notary lang naman ay papasok eh. Yes, sir. Hininga na po namin ng request yun, sir. Kami, sir, wala kaming intention. Ayan, good job rin o. Si Atty. Torrio nandyan rin. Okay? Oh, talagang hindi nila iniiwanan ang kalagayan ni Tatay Digong. Kayo rin mga taong bayan na nandyan. Huwag kayong papayag na ihatid nila si Tatay Digong sa mga ICC. Okay? Wala kaming intention na i-obstruct, sir, ang batas. Pakipaalam na lang po. Opo, sir. Pinaalam ko na po, sir. Pinaalam ko. Karapatan ng bawat Pilipino yan. Pinaalam ko na po, sir. Ano raw dahilan? Yun po, sir, ang instruction namin. Alam ko, sumusunod lang, pero anong dahilan? There must be a reason. Sige, pakiusap lang. Ano lang, pakiusap lang. Nandyan rin si Atty. Vic ha. Pilipino tayo. One love, one mission. Ano ba yan? Notary lang yan. Sila ang papasok. Abogado lang ang papasok. Abogado. Isa rin itong mga securities na ito, walang alam eh. Di ba? Notary lang. Sige,
papasukin na lang yan, sir. Notary lang, notary. Siriyak na pa, tiniente. Yung 5 o'clock ng Supreme Court. Inahabol lang kami, 5 o'clock lang na Supreme Court. Hanggang alas 5 lang ang Supreme Court. Yan, mga PDP na mga senatorial slate nandyan, no? Talagang pinoprotektahan nila si Tatay Digong, no? Pero parang wala na talaga. Ginigipit nila si Tatay Digong dito, itong administrasyon na ito. Pare. Kasi ito si sir. Boss na niya. Gusto ko pasok na kami na. Yung po sir ang instruction. Pare, yung notary lang naman yun. Sir, na-erase ko na po yung concern, sir. Unfortunately po, sir, yun ang instruction sa amin, sir. Yung document lang po na kinukuha, yun lang po yung dadalhin. Yun na lang. Dokumento lang naman. Sandali. Kailangan manumpa Yun lang. the PRRT Opo, doon sa sir. notar. Opo, sir. Ito, Pero notaryo. na-erase na Oh, di ba? Bago manunumpa si Tatay Digong, dapat may notary. Dapat nandyan yung mga abogado ni Tatay Digong sa tabi. Kailangan yan. po namin yung concern na yun na, sir. And then, That is for the legalities yan lahat eh. Kasi pwedeng ma-technical yan sila eh. Everything, mga bigating attorney yan nakapalibot sa inyo. Hindi yan basta-basta yung mga kampo ni Duterte when it comes to legalities. ngayon yung document, sir. Yun na. Yung document, sir. Yung document, sir. Dali na, sir. Padali niya yan. Parating mo na lang doon. Opo, sir. Naiparating ko na po, sir. Naiparating ko na po, sir. Sama natin si Madam. Susunod naman kami sa inyo. Opo, sir. Opo, sir. Ano po muna tayo? Papasok na natin. Dito na po kayo. Mga sir, Sir, papel lang naman. mga dito na po kayo. Dito. Papel lang. Oh, so yan. Yun yung nangyari dyan sa nagkagulo po sa pagpasok sa Villamor Air Base. Ngayon, ipapakita ko sa inyo itong nakakaiyak na video na itong si Hanilet at itong si Tatay Digong nagtalo sila patungkol po sa warrant of arrest. Parang pinaintindi ni Tatay Digong na merong warrant of arrest. Oh, sabi ni Hanilet, illegal yung ginagawa nila. Walang warrant of arrest. Ganun. Nagtalo. Nakakaiyak nga eh. Kawawa si Tatay Digong. Panoorin niyo. Ito ha. Oh, yan oh. Yan oh. Si Tatay Digong yan ha. At si Hanilet oh. Tingnan nyo. Kitang-kita sa mukha ni Ma'am Hanilet na she is worried, no? Nagwo-worry na yung tao dahil may nafe-feel si Hanilet talaga na hindi tama yung ginagawa nila. Si Duterte naman may warrant of arrest. Si Duterte po gusto niya ipinaintindi kay Hanilet na susunod ako sa batas. Parang ganun ba? Titingnan nyo. Kayo nang mag-interpret rin, mag-analyze. Asa si Bing Bong? Bong! Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Dili mo hindi dapat ato agianan. Ayaw lagi. Sabi ni Duterte, ayaw lagi. Merong warrant. Sa Tagalog pa dyan, wag. Merong warrant. Tingnan nyo, itong presidente natin, sumusunod din sa batas. Gusto niyang kausapin ni Tatay Digong itong mga senatore para let's sat down sa table at discuss tayo. Ano ba ito? Anong klaseng warrant ito? Ano yung kasalanan ko? Ano yung nilabag ko? Ano ang nakasaad doon sa batas? Yun ang gusto ni Tatay Digong dito eh. Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Dili mo hindi dapat ato agianan. Ayaw lagi. Wala lagi warrant. Bong, just Bing Bong. Magsakay tayo lahat yan. Ayaw ka magsama kayo dito ay magkaroon ganyan. Lakaw na, ayaw, ilipan ng bata, ayaw sila. Ha? Tingin si Betty. Ano na kayo doon? Oo. Nahuwara, bata na. Pero believe ito kay Tatay Digong ha. Sobrang kalma. Hindi po talaga siya natatakot si Tatay Digong. Hindi siya natatakot sa mga nangyayari. Ayan o, medyo nag-lag ito kasi live ito ni Kitty Duterte. Live po ito sa kanya eh.
Oh. Tapos merong naka-record dito. Ayan, no? No, tingnan niyo yung mga pulis, oh. Mga babae yan, ha? Mga security yan. Oh. Again, ha? Tingnan nyo. Ayaw lagi kayo. Asa si Bingbong? Bong! Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Dili mo hindi dapat ato agianan. Sabi ni Hanilet, dili man ni atong agianan. Ang ibig niyang sabihin, hindi man ito ang ating tamang daanan. Oh, bakit dinala sila dyan? Oh, siyempre si Hanilet natatakot rin. Di ba? Wala lagi warrant. Bong! Nagtatalo sa naalagi, merong warrant. Si Hanilet naman, illegal itong ginagawa nila. Just Bingbong. Ay nako, Tatay Digong, kawawa ka. Sana i-guide ka ng Panginoon natin. Magsakay tayo lahat dyan. Ayaw ka magsama kayo dito ay magkaroon ganyan. Lakaw na, ayaw ng bata. Ayaw sila. Ha? Tingin si Betty. Ano na kayo doon? Oo. Nahura, bata. Grabe, no? Sa lahat ng ginagawa ni Tatay Digong sa bansang ito, ito yung ginagawa nila. Sa lahat ng ginawa ni Tatay Digong sa magandang mga nangyayari sa bansang Pilipinas, ha? Sa pag-secure niya sa atin, bawat Pilipino, ito lang yung ginagawa ng Administrasyong Marcos. Kawawang kawawa. Siya lang yung presidente na tunay. Ha? May malasakit. Siya lang yung presidente na ginawa niya ang lahat. Wala na nga siyang tinira sa sarili niya. Binuhos niya ang lahat ng pagmamahal para lang sa taong bayan. Ha? Nabulok na nga siya sa politika. Hindi na siya nakapag-enjoy masyado sa kanyang buhay. Dahil nagserbisyo siya sa taong bayan, tapos ganito lang po ang gagawin ng Administrasyong Marcos. Deserve ba ni Duterte ito? Deserve niya bang makulong? Deserve niya bang ganyanin ang treatment niya? Napuki ng inayang mga ICC na yan na walang karapatan na mangialam dito sa bayan natin, nakikialam. At hinahayaan naman ng bangag na administrasyon na ito. Grabe. Nakakagalit talaga itong ginagawa nila. Kawawa. Ito pa. Nakita natin yung video kay Attorney Vic Rodriguez, nakipagtalo dito sa mga securities na ito. Yung notaryo, wala na kami salang. Kailangan po manunumpa sa PRP. Ang kalaban namin 2 o'clock na. Tatakbo pa namin sa Oh, di ba? So, ang point ni Attorney Vic Rodriguez dito is that may hinahabol silang oras. Pero dahil sa panggigipit nitong bangag administrasyon na ito, hindi na pinapayagan. Karapatan naman notaryo lang. Karapatan yan ni Tatay Digong eh. Notaryo lang. Yan ang hinihingi ni Atty. Vic Rodriguez dyan. Kailangan mag-isip sa official. Maniliwanag mo na, notaryo lang. Kung hindi sa Supreme Court, yun lang. Magantay kami dito. Notaryo lang, tiniente. Pag-usapan mo. Sana po sir yung ito. Good luck talaga kapag mananalo itong si Atty. Vic Rodriguez at itong si Pastor Apollo Kibuloy. Good luck talaga. Good luck sa inyo dyan, Administrasyong Marcos. Yung isang set pa. Padala na lang natin sir. Tsaka siya. Ito sir. Ito. Ito siya eh. Bago pumirma si PRD para maging... Ito yun I'm not so sure kung ano yung hinahawakang papel nila.
Pero bago raw manumpa si PRRD, dapat mapanotaryo yan. Nasa tabi sa kanya yung mga lawyers niya. Alam mo, paliwanag ko lang. Bago pumirma si PRD, kailangan sa harapan niya. Because he will attest na tama yung pinirmahan at sa harapan niya. Otherwise, mati-technical kami teniente. Alam mo, paliwanag lang natin sa iyo. Ito lang. Isa lang, kami iwan. Apo, sir. Ang tanong ko dito, kapag itong mga securities na ito ay tatawag sila na, ito yung hinihingi ng kampo ni Duterte. Ang tanong dyan, papayag ba? Kasi I think si Marbel ba o si Torre ba ang magkapag-desisyon yan? Kung papapasukin nila yan o hindi. Legalities na kasi yung pinag-usapan dyan eh. Alam kasi ng mga abogado na yan. Abogado yan si Atty. Vic. Abogado yan si Atty. Torion. Siyempre, alam nila yung batas. Alam nila kung anong gagawin. Wala naman sigurong karumal-dumal na gagawin nila dyan, di ba? Tapos, wala. Ini-ignore lang ni Torre, ni Marbel at ni Bangag Marcos yung mga ganitong bagay na ito. Di ba? Heto. Papakita ko sa inyo itong message ni Duterte. Nakakaiyak talaga ito. Ito. Yan. I think ni-repost ito ng Facebook page ng Marcos Alisjan. Original post dito si Daniel Bartolo. Siyempre, ito po ay statement ni Tatay Digong, no? Sa usaping ICC o sa administrasyong Marcos na panggigipit sa kanya. Ito yung sabi ni Tatay Digong. Even if you kill me now, totoo talaga. Truly, it does not scare me a bit. Ibig sabihin ni Tatay Digong, kahit gurgurin nyo pa ako, hindi ako natatakot. Kahit a single takot na natatakot, wala, hindi po natatakot si Tatay Digong. Ganyan po ang strong leader. Sabi niya, hindi naman ako magpasalamat pero ikaligaya ko na lang na magpahinga na. Grabe naman tayo. Grabe talaga yung para sa akin, deserve mo talagang mahiro ka. No, sabi niya, hindi naman ako magpasalamat pero ikaligaya ko na lang na magpahinga na. Siyempre, matanda na si Tatay Digong. Kaya nga, anong makukuha nyo sa akin? Yan ang sabi ni Tatay Digong. Anong makukuha nyo sa akin kung ako ay inyong gurgurin? Ako ay makulong. Anong makuha nyo? Lalago ba ang bansa natin? Uunlad ba ang bansa natin? Wala kayong makuha sa kanya. Pero, kung gagawin nyo ito, I know for sure na ang taong bayan ay magagalit dito sa administrasyon ni Marcos. So lang. Sabi ni Tatay Digong, if they want to arrest me, kung gusto nyo akong arestuhin, yan ang sabi niya ha, interpret ko na lang ng Tagalog, I will go to them. Ako pa ang pupunta sa inyo. Kung gusto nyo i-arestuhin siya ha, hindi siya magtatago, ako pa ang pupunta sa inyo. Hindi ako ganun maglaro ng pagtago-tago dyan. Meaning to say, wala siyang hindi niya ugali yang magtatago. Okay? Naging presidente ako. So, sinong taguan ko? Tama. Na presidente na siya tapos magtago-tago pa siya? Hindi niya tatalikurin ang batas. Kahit nga wala siyang kasalanan eh. Di ba? Sinong tataguan ko? Police? Army? Sino? ICC? Yan ang sabi ni Tatay Digong ha. Ang tagal ko na naghintay niyan. Tagal na siyang naghintay sa ICC. Kung maalala natin yung sinabi niya sa House of Representatives, soy ICC, bilisan nyo. Baka hindi nyo na akong maabutan, matanda na ako. Di ba? Sabi niya, crime against humanity. Pati yung hindi ninyo nasali sa pinatay ni Hitler,
idagdag mo na sa akin. Or the unsolved massacres around the world, charge it on me because isang impyerno lang tayo. Grabe. Matindi talaga tong ginawa ni Duterte dito, oh, mensahe niya. Idagdag nyo pa yung mga ginorgor ni Hitler. Lahat ng mga krimen na nangyari sa buong mundo, idagdag nyo niya sa kanya. Sa kanya yung kasalanan. Wala siyang pakialam. Ha? Iisa lang ang impyernong ito. Grabe, tay. Saludo talaga kami sa inyo. Saludo kami. Kaya nga, good luck na lang Bongbong Marcos sa karma. Everything happens for a reason. In every action, there's an equal and opposite reaction. Yan lang ang masasabi ko sa administrasyong ito. Grabe si Tatay Digong. Hindi talaga natatakot. Pero, huwag kang mag-alala, Tatay Digong. Nakahanda na po ang buong bayan, taong bayan, ipaglaban ka. Sa pag-aresto nila kay Tatay Digong, I think this will be the start. Hindi ko pangunahan ha, pero I think lalabas ang taong bayan dito at mag-people power. Mag-people power ang taong bayan. Kaya kayong mga pulis at mga sundalo, you better think twice. Makipaglaban ba kayo sa taong bayan? Ang taong bayan po ang dapat masusunod dito. Sa ang sulok ng mundo, kung saan pupunta si Tatay Digong, ang sinisigaw Duterte pa rin. Grabe ka manggagamit itong si Bongbong Marcos. Walang utang na loob. Inilibing ang tatay mo dahil sa mamang ito tapos wala kang ginagawa. Di ba? Itong statement ni former President Duterte dito, this only shows his bravery. Wala siyang pakialam. Okay? Heto. When talking about legalities, expert po itong si Attorney Panelo. Okay? Nagsalita na po si Attorney Panelo sa nangyari ngayon kay Tatay Digong. Sa Manila Times ito ha. Ito yung sinabi ni Attorney Panelo. He was deprived of legal representation at the time of his arrest. The PNP could not have a hard copy of the warrant of arrest. Imagine that one. Torre. Walang hard copy. By not allowing one of his lawyers to meet him, the arresting officer could avoid being asked if they have the hard copy of the arrest warrant, Panelo said. Importante yan eh. Importante na may physical na mapakita ninyo na may arrest warrant. Kasi yan lagi ang hinahanap. Pero kung hindi nyo ma-provide, illegal yan. Ang tanong, sinong may nag-utos dyan? Okay? Sabi pa niya, it is an illegal arrest. Absolutely, this is an illegal arrest. Hindi nga nila masabi-sabi kung ano yung kasalanan ni Duterte eh. Because the ICC arrest warrant comes from a spurious source. Hindi ko ano meaning ng spurious. The ICC, which has no jurisdiction over the Philippines, he added. Meaning to say, kahit meron talagang arrest warrant, walang karapatan ang ICC para arestuhin si Tatay Digong. So what are we waiting for, taong bayan? Inabuso na po si Tatay Digong. Hindi na po sila sumusunod sa batas. Inabuso na nila si former President Duterte. So what are we waiting for? Lalabas na tayo dito. Ako, I have scheduled na eh. Napupunta ako doon eh. Nakaschedule na po ako. So, kayo nang humusga. Okay?
Mga taong bayan na audience naman nanonood dito sa Don Mar TV, libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. Patuloy ang ating usapan sa comment section, okay? Paki-like at saka paki-share guys itong video na ito para marami po ang makakita, okay? Marami po ang may alam. And at the same time, subscribe na rin kayo sa Don Mar TV para updated kayo lagi sa mga maiinit na balita tungkol po dito sa nangyari kay Tatay Digong, okay? Meron po tayong pangalawang channel, Don Mar TV, Balitang Totoo. Meron rin tayong mga ina-upload doon na hindi natin ina-upload dito sa main channel natin. Mag-subscribe kayo doon, okay? Guys, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.